Put your faith in God. Kapag alam mong nandyan na si Lord, nasa presensya nila si Jesus. Amen ba? Put your faith in God. Kung marami kang pinagkakaabalahan, no? Abalang-abala yung isip mo, isip ka na ng isip, hanggat wala ka ng isip. No? Ilagay mo lang kay Lord ang pagtitiwala. Read. I put my trust in you, in God whose words I praise, in God I trust, Ramdam nyo? Amen. Brad English kasi. I put my trust in you, in God, whose word I praise, in God I trust. I shall not be afraid. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Sa iyo ko ilalagak tiwala, pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitawan, iingatan ko ng lubos. Lubos akong umaasa, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Amen. Kaya pag ano yung tinuro ng Diyos, panghawakan mo eh. Amen. Pag sinabi niya, sinabi niya. At gagawin niya yun. Amen. Naalala ko tuloy yung isang kwento. Gusto yung kwento? Amen. Sa bagay. Ang kwento talagang likas na sa atin yan. Pero legit to ha. Hindi ito fake news. Huwag kayo mapanipaniwala sa mga fake news ngayon sa Facebook. Doon kasi kayo nakatutok. Kung ano-ano makikita nyo mga kabulastugan doon eh. Amen po? Ba't ko alam? Yan tayo eh. So, di ba? Yung mag-ama, sabi nung tatay, anak, huwag kang malikot dyan sa ano natin, sa parang mag-ingat ka dyan. Kasi mamaya, malisgrasya ka dyan. Yung bata, pumubota, makulit. Naglaro na naglaro. Hanggang sa mga inabot na ng gabi, nahulog sa bangin. Yung bata. Nung malaglag siya sa bangin, nakakapit siya sa sanga. Yan, bato naman yan eh. Sa sanga ng kahoy, nakasabi, sigaw siya. Ama! Narinig ng tatay, takbo yung tatay. Sabi niya, anong nangyari? Sabi ko na kasi sa iyo eh. May mga pagsasaway sa atin ang Lord minsan eh. Makulit tayo eh. Hanggang sa nagkalaglag na sa ano eh. Nalaglag sa bahay. Sabi niya, sinabi ko na kasi sa iyo. Hindi ka nagpapigil. O yan ang natala mo. Nasermonan patuloy. Sagipin mo ako rito, Ama. Anong pangapa? Pagka may mga nangyayari na sa atin, ang El Shaddai, tapos, takbo yung ama, punta doon sa baba. Siyempre, hindi naman siya, alangan naman magtihulog din yung ama. Punta doon sa baba, tinignan niya yung bata. Okay, sabi niya, relax ka lang, anak. Keep calm. Huwag kang
Lisa, nandito na ako. O anak, are you ready? Sabi ng anak, Papa, sabi niya, Papa. O talon. Sabi ng bata, kasi nakatingin siya doon sa pagsasangay. Hindi siya sa baba, hindi siya makatingin. Talon! Sabi niya, ayaw bumitaw. Ang daming prayer partner, ayaw bumitaw sa nakakapitan niya. Minsan, bisyo, ayaw bumitaw sa bisyo. Brad, hindi naman ako nag-aalak, hindi naman ako naninigarilyo, hindi nga. Pero yung ginagawa mo na yan, ang ginagawa mo, ang inuugali mo, bisyo na yan. Amen. Yung paninira mo, yung kapwa mo, na lagi mong ginagawa, paulit, ulit, 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 bisyo yan. Nung wala ka ng barya, wala ka ng pera, konti na lang, mangungutang ka. Tapos wala ka na namang pera, mangungutang ka. Patong-patong na yung pera mo, pang-utang mo. Kasi hindi ka nasisiyahan kapag konti na lang, kailangan may dami ka na, dumarami ka na. Hanggang ang patong-patong na yan, bisyo yan. Di ba siyang nangako? Hindi ka kailangang magkulang. Hindi ka kailangan magkulang. Hindi ka dapat nagkukulang. Hindi ka dapat magkukulang. Anak, baba na, bitaw! Ayaw talaga bumitaw. Inabot na sila ng oras. Alas 10 na hulog, alas 2 na ng madaling araw. Ayaw na bumitaw. Sa asar ni Lord, minsan, ayaw mong bumitaw. Tapos demand ka ng pagpapala. Nung alas 5 na yung tatay, mga alas 4 ng madaling araw, iniwan ng bata. Manigas ka. Kaya minsan meron tayong kalooban na matigas na. Dahil sabihin ng Lord, manigas ka na. Hanggang tuluyan ka na, manigas. Iniwan. Pagtingin ng bata, kinagabi, kaumaga na, alas 6, maliwanag na. Pag dungaw ng bata, ganito lang pala kamapa. Kahit hindi pala saluhin ng tatay, hindi man siya madidelikado kasi gano'n na lang siya kababa. Paano? Walang pagtitiwala. Walang pananalig. Learn to trust God's plan over your plan. Amen. Sino may mga plano? Hindi masamang magplano. Amen. Lalo na sa pamilya. Amen. Family planning. Kala ko pamilya mo na. Sinong may iniisip? Binabala. Ano ba? Ano, ako pinagbabalakan nyo. Ganda-ganda ng pag-iharap ko sa inyo, ha? No? May mga balak, mayroon mga plano. Lahat tayo mayroon. But you know, the Bible tells us, nasa tao ang pag-iisip. Nasa tao ang pagbabala. Amen. Nasa tao, pag-iisip, pagpaplano, pagbabala. Ngunit nasa Diyos ang pagpapatupad. Magplano ka.
Mag-isip ka, magbala ka. Bigyan natin ng part si Lord. Amen. Kasi kapag siya ang nagpatupad, tumpak. Amen. Kapag ikaw ang nag-isip, ikaw na nagplano, ikaw pa nagbalak, at ikaw pang tutupad, sablay. Hindi tumpak, talpak. Tingnan mo katabi mo. Learn to trust God plan over your plan. Isaiah 55 verse 8. Read. Our confident trust in God because His ways and plans are always better than our own, and to trust that everything included in His plan is for a greater good. O gusto niyong marinig yung Tagalog? Ang wika ni Yahweh. Ano ba ang wika? Ano ang wika? Ang sabi. Ang sabi. Hindi ako linggo daw. Linggo ng wika. Ang wika ni Yahweh, ang aking isipay, di ninyo isipan. At ang magkaiba, ang ating daan. Siguro kayo, ha? Nasa ibang daan. Ha? Sabi niya, magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Kaya pag nilalagak natin ang pananalig natin sa Kanya at natutunan natin ang plano ng Diyos para sa atin, yung mga plano natin maganda rin yun. Pero siya ang magpapatupad ng lahat. Trusting God's plan, even when it doesn't align, it does not align with our plan. Kahit sa tingin natin, parang hindi siya nakalin sa plano natin. Mas magaling ba tayo kay Lord? Hindi ito Lord yung plano ko eh. Bakit itong nangyayari sa... Kasi alam ni Lord na yun ang direksyon na mapapaganda ang buhay mo at mapapaganda ang pamilya mo at mapapaganda